everyone! I'm Rebecca Nurbay Silva, your real estate broker dito sa Pampanga. And today, sobrang excited ko after more than a year na hindi pagpo-post ng full house tour. Ngayon, magbabalik loob na tayo. So today, nandito tayo sa isa sa mga property listings natin dito sa Pampanga. At nasa likod tayo ng 2-story building, modern contemporary yung style niya. At bigyan ko lang kayo ng quick background. This house has a lot area of 150 square meters pero na-maximize nila yung buong area. Kaya meron tayong 243 floor area sa buong bahay. Meron tong 5 bedrooms, 3 toilet and bath, and 1 powder room. Also, meron tong 3 showers daw. So, excited na ako! So, excited na ako ipakita sa inyo. Pero before that, kung di ka pa nakasubscribe sa aking channel, please click nyo po yung subscribe button, yung notification bell, para lagi kayong updated sa aking mga latest na video. So, tara, simulan na natin! So before tayo pumasok sa loob, gusto ko lang i-appreciate natin yung facade ng property. So mapapansin nyo, gumamit sila dito ng gray palette, tapos more on stone walls, tapos may wood accent na nagbibigay ng warmth dun sa buong style ng ating unit. And then, gusto ko lang din i-mention na meron siyang sariling balcony, tapos yung balcony niya ay gumamit sila ng glass railing. So yung kagandahan ng pag-use ng glass railing is open siya, pero safe pa rin. Tapos, meron lang din 4 panels ng sliding glass door doon. So, mamaya i-check natin yan. And kapag gabi, ang ganda ng itsura nito kasi may mga outdoor lights siya sa labas. So, talagang ang ganda ng feels. Very elegant yung house. Dito sa gate, sa pedestrian gate and vehicular gate, meron silang planter box na dito. Tapos, naglagay na rin sila ng mga halaman. Included na po yan kapag ibibigay or kapag ito-turn over sa atin yung unit. Tapos, may mga pebbles na rin and may mga pailaw dito. Ang ganda. With, na rin, doorbell na siya nakasama. Tapos, may another outdoor light dito. So, tara, pasok tayo. So, sa pagpasok natin, ang ganda ng style kasi ito sa pedestrian gate, bubungad sa atin yung main door natin. Pero before tayo makapasok sa main door, nandito yung ating pocket garden. So, may landscape na rin siya. Tapos, meron din ditong water faucet para pag magdidilig tayo ng halaman, easy yung access niya. Tapos, may mga pailaw pa, another pailaw. Ang ganda. Talagang well thought yung design ng property na to, no? Tapos, dito, may 2-panel sliding glass window din. Tapos, fixed lang yung part na to. So, very madaming bintana. So, maganda yung air circulation sa loob ng bahay. Bago tayo pumasok sa main door, magpunta muna tayo dito sa kanilang vehicular gate. So dito, kasya yung 2 vehicles, covered siya yung carport. Oh, speaking of covered, no, ng carport, yung kanilang ceiling ay may wood accent din. Tapos dito sa may parang gray part or dark part, merong 3 pin lights, another 3 dito and 3. So bali parang 9 pin lights. Kitang-kita mo yung sasakyan mo kapag gabi. Tapos dito sa flooring natin, itong mga gold cover na to yung septic tank. And then move lang ako dito. So, itong house na to, napansin ko, madami siyang stones na gamit. So, yung design niya talaga is very contemporary and modern. So, dito sa part na to, naka-wall tile cladding from floor to ceiling. Alam niyo ba yung good thing dito is, madali siyang linisin. Hindi siya every 5 years or every 3 years, kailangan mong i-paint kasi gumamit sila ng tiles. So, malilesen yung pag-repair mo or pag-maintain mo sa wall na. So, ko lang din i-mention, nandito yung ating 1 electrical outlet and meron pa tayong another 2 electrical outlets covered, no, weatherproof. Tapos dito, yung ating, siguro lang na ito. Mamaya, check natin kung ano to. Pero 4 panels din to, na glass door. With screen na rin siya. So, move on lang ako dito sa part na to. Guys, before ko makalimutan i-mention, na itong unit na to, lahat po ng nakikita nyong furnitures, fixtures, appliances, mga halaman, kasama na po kapag bibigay sa atin yung unit. So, sobrang sulit. Mamaya, may mention ko yung price. Tapos dito, kasama na rin tong pasiso dito. Hindi na tayo uupo, baka mapasarap yung tulog ko. Ito tayo dito sa side na to. Ayan, ang ganda kasi may halaman all throughout doon. 'Di ba? Ang refreshing sa mata. Tapos lalakad ka lang dito. Another door dito. So, mas malaki compared dun sa kanina sa may harap ng carport. 4 panels din siya. Meron din siyang screen sa loob. Tapos, dito sa side na to, may stone pathway.
Tapos kung parang may ulan, ganyan, may labasan dito, may drainage dito, na covered. Kaya safe. Punta lang tayo dito sa likod. So, meron na tayong water filter. May faucet na rin tayo dito. Perfect yan kapag gusto mong car wash. Tapos ganito kahaba yung hose. Tapos may ready na siya na may hose na talaga. So, kasama na rin po yan. Ito turn over. May na rin dito, water filter. Tapos meron na rin siyang water tank. And gusto kong i-mention to, may metal louvers dito. So, hindi very open yung sa likod na side. Safe pa rin. Kahit nasa loob ng subdivision, naka-cover siya ng metal louvers. Tapos, dito sa part na to, ito yung ating service area. So, dito sa service area, naka-tiles na rin siya. Madaling linisin. Yung tiles niya, hindi siya madulas. Kasi usually, kapag dito sa area na to, may tubig pag maglalaba kasi nandito yung part na laundry area eh. Dito, pwedeng extension to ng kitchen nyo. So, ito yung maging dirty kitchen nyo. Ganyan na siya kapag ito turn over. May 2 electrical outlets din siya dito. Weatherproof. Tapos, sa part na to. Tapos, ayan. May, dito, naka-tiles na. Tapos, may faucet, water faucet dito. Tapos, move lang ako dito. So, dito sa part na to, siguro mga nasa 2 meters, bumaon yung heels ko. Dito sa part na to, mga 2 by 3 meters, space lang siya. Sabi ng owner or sabi ng caretaker dito is lalagyan pa daw to ng yung artificial grass. No? So, yan. May window dito. I think air vent to ng either toilet or bedroom. Tapos, may space ka pa dito. Ang ganda dito kasi kung halimbawa gusto mo lang tumambay sa likod or hinintay mo yung niluluto sa dirty kitchen, maglagay ka lang dito kasi naka-grass na siya. Maglagay ka lang dito ng chairs, yan, chill ka lang dito. Tapos dito yung space for laundry, no? May nakaabang na rin siya dito na 2 electrical outlets. Tapos may drainage dito sa laundry. Tapos, naka-screen na rin pala. Ito yung ating back door. Isa sa mga purpose ng back door is diretso siya normally sa kitchen eh. So, para hindi ka dadaan dun sa living area mo or kapag may bisita, at least dito ka. So, yung back door nila, gumamit sila ng full screen na door. May konting grills. Yan. Kung tama ba yung term. Tapos, ito, may door din siya. Yung sa door niya, numeric yung lock. So, na rin, medyo modern na rin yung part na to. Tapos, may lever type door handle. Tapos, yung style is wood. Still yung ating railings, wood yung ating door. Hindi tayo dito dadaan. Pasok tayo sa loob. Tara, pasok tayo sa loob. So, dito, ito yung na-mention ko kanina. Pagpasok natin sa main door, may 2 step na very senior citizen friendly and kid friendly. Dito sa main door, gusto ko lang i-emphasize, solid hardwood yung door nila, tapos oversized siya, no? Mabigat siya kapag i-open. So, steel door jamb siya. So, dito, kung halimbawa po binili niyo tong property, tapos gusto niyo pakabitan ng yung mga modern na ngayon na may fingerprint or yung face na pag-unlock, pwede niyo pong ipa-install. Pero ito, right now, 2 naman yung security niya. Isang deadbolt lock, tsaka isang yung ginaganyan. Ano tawag doon? So, tara, pasok tayo. So, pagpasok natin sa loob, halatang mabigat tong door na to. Pero ang ganda niyan. Pagpasok natin sa loob, open concept yung layout niya. Ang ganda! I'm amazed. So, kasama to sa mga ito-turn over kapag po nabili natin tong unit. So, ito muna ako sa flooring natin. So, yung flooring natin, gumamit sila ng glossy ceramic floor tiles, 60 by 60 centimeters yung dimension. And then, yung height natin is more than the standard. I think approximately 9.5 feet. Dito sa buong property, yung curtains natin, from floor to ceiling. Ang ganda ng itsura niya, napaka-elegant ng look. Meron siyang sheer dito, yung medyo light lang. And then, ito yung mas dark. Para pag sobrang init, pwedeng i-enclose. Tapos, dito sa ating living area, kasama na yung carpet, kasama na tong oval na table na to. And then, yung ating L-shaped na seater. So, dito guys, gumamit sila ng top grain cowhide leather sofa set. So, meaning, very premium and high quality. So, bukod sa maganda siya, matibay din yung material na ginamit. Imported yung mga furnitures na ginamit po dito sa bahay. Tapos, bago ko makalimutan, dito sa part na to, meron tayong built-in na storage.
Oh, malaki pa siya. Pasok tayo. So, dito, yan. Kasha. May ilaw dito. Kasha. Malawak. Concrete. So, yung space. Tapos, another space pa dito. Ayan. Nandito yung fire extinguisher. Kasama na rin po yan. Mga vacuum, ganyan. Tapos dito sa wall, gusto ko lang itong i-emphasize na gumamit sila ng modern accent wall with gold trims. Ayan o. Ganda. Tapos nandito lang yung parang fluted panel wall nila. Tapos, move lang ako sa kabilang side. Ang daming nangyayari dito sa living area na to. So, dito, may fluted panel walls. Ito yung isa sa mga nagbibigay ng beauty eh. So, ito, fluted panel walls. Tapos dito, marble na may gold trims din. Ganda. Tapos, floating yung kanilang TV console with cabinets na soft hinge, no? Pwede mong itago dito yung mga kung ano yung gusto mong itago. Tapos, kasama na po yung TV kapag iti-turn over. Gusto ko din pong i-emphasize yung ating ceiling. Curved ceiling with concealed lighting. Medyo madaming pin lights, 6 na pin light. Tapos, meron ding air conditioning unit. Kasama na po yan. Ang brand is, Midea. Oh, very nice yung review nun. Tapos, syempre, pupunta na tayo sa isa sa mga favorite nating hangoutan, yung ating dining area. So, dito sa dining area, yung kanilang dining set ay 8-seater dining set. Tapos, marble yung gamit. Very bago. Naka-ano pa siya, naka-plastic pa siya. And talagang brand new po itong bahay. Very soft din, comfortable. Ang sarap upuan nito. So, mas mapapadami yung chika time nyo ng friends or family nyo dito. Tapos, nandito din yung ating mga lanay. Parang lanay na area. Ito, at saka din sa part. So, yung curtains natin, ayan, may sheer din. Tapos, may darker. Tapos, from floor to ceiling din. Kasama na rin yan, curtains, pati itong halaman, kasama na rin. And gusto ko lang i-emphasize itong another chandelier nila na ginamit dito. Parang siya pendant light. Pero hindi siya pendant light. Ang ganda na itsura niya. Parang diamond yung inspired na gano'n. Move na ako dito sa ating kitchen. So, dito sa kitchen, marble, yung kanilang material na ginamit. Tapos, kung mapapansin nyo po dito, may fluted panel walls din. Dagdag ng accent. Tapos yung kanilang drop light or yung may ilaw to, hindi ko lang ma-figure out kung saan yung switch. Pero ang ganda. Tapos dito naka-display yung food or kung magpe-prepare kayo kung gusto niyo mag-vlog or kung magpe-prepare kayo dito. Ang ganda nitong idea ng kitchen island. And hindi lang dyan nagtatapos. So dito po, kasama na itong ref, TCL, bagong-bago. Naka-plastic pa siya. Tapos may mga lang din dito. May mga space dyan for storage or pwede nyong gawing pantry nyo. May allowance siya konti para kung halimbawa mag-change kayo ng ref soon, medyo close to this size po. Tapos move lang ako dito. L-shape yung kanilang kitchen. Ang galing ng idea. Medyo modern na rin siya, no? 2 stainless steel sink yung ginamit nila. Hindi siya nakababa. So, sakto lang yung pagkagawa niya. Tapos 1 faucet. Tapos may kasama na rin na ganito. Parang rack niya, ganyan. Tapos, marble din yung gamit nila, no? Or, quartz yata ito. Quartz. Pero marble yung design. Tapos, may pailaw na din dito na nagbibigay ng light. Mas madali natin makikita yung mga kung ano may lalagay natin dito. May sliding window din dito with screen para pag maghuhugas tayo tapos hindi naman tayo naka-aircon. Nandito yung airflow. Tapos, yan, ang dami nating storage dito sa bahay na to. Ayan, buksan ko. Tapos, close hinge na rin siya. So, hindi masyadong effective pag nagdadabog si Mrs. guys. So, tapos dito, 2 electrical outlets. Another 2 dito. So, pwede kayong maglagay pa ng mga dyan. Tapos, ang daming storage area. And, bago tayo pumunta sa kabilang side, ito mention ko sa inyo. Meron siyang mga trays. So, ayan. Kasama na po yan kapag ito turn over sa atin. Pati dito meron din. Sa side na to, dito yung ating lutuan. Gumamit sila dito ng double burner cooktop. Tapos, meron ditong built-in oven. Tapos, meron na rin siyang range hood. So, Hamden yung brand. Tapos ito, Hamden din. Sabi ko na may ilaw. 'Di ba? Ang galing kasi, yun, na-figure out natin na dyan pala yung ilaw. Ang ganda, no? Parang mga sing-sing na nakasabit na ang ganda ng style niya. Tapos, ito yung ating back door kanina. So, yun yung ating kitchen. At, hindi pa tayo tapos dito sa ground floor. Sobrang sulit, di ba? Sobrang sulit na panonood nyo at sobrang sulit ng price ng bahay na to. Mamaya sabihin ko kung magkano yung price. So, ito yung ating first bedroom. So, dito sa first bedroom, perfect to kung may kasama ka sa bahay, ganyan, or meron kang
kasamang senior citizen na hindi na masyadong ayaw nang umaakyat sa taas. So, itong bedroom na to yung perfect sa kanila. So, mention ko lang, wood yung kanilang door and steel door jamb, tapos lever type door handle na color black. Tara, pasok tayo. So, dito sa first bedroom, yung flooring nila kagad yung napansin ko. Nag-change ng tiles, no? Wood-like tile yung gamit dito. Wood-like kasi, wood grain. Kasi mukha siyang wood, pero tile yung material na gamit. Tapos dito sa kitchen, kasi kitchen area yun. So, white yun doon. Tapos po kasama na rin tong carpet. And, ang ganda. Kasi queen size yung bed frame. Kasama na yung bed frame, pati yung foam, kasama na. Pati yung television dito sa bedroom. And ito, na TV console, kasama na rin siya. Parang same yung itsura ng mga TV console nila, no? Floating siya lahat. Tapos may window dito, overlooking yung ating backyard, yung sa kanina, sa may dirty kitchen or service area. Tapos may bedside table lang dito. At ito yung pinaka-cute na nakita ko sa bedroom. Itong parang diamond style na pendant light na paggabi, pwede mong i-off lang kasi yung switch niya, tabi lang din ng bed frame. Tapos may 2 electrical outlet dito pag mag-charge ng phone. And then, nandito din yung sa wall na to, nandito yung gold trims, no? May accent din yung wall. Tapos, hindi pa dyan natatapos. Space pa dito sa part na to. Nandito yung ating built-in cabinet. So, dito sa built-in cabinet, ayan, ang daming lalagyan, ang daming shelves. Tapos dito, palagay ko, ayan, hanging, pwedeng ihang yung mga clothes. Imagine, this is 150 square meter na lot area, pero na-maximize nila ng ganito. Tapos may pailaw lang dito, leading sa ating toilet and bathroom. This is the first toilet and bathroom. Wood door and lever type door handle. Tapos tara, pasok tayo. Meron siyang mirror dito. Meron siyang lavatory. Tapos meron na rin siyang, dito, storage sa baba. Ayan, o diba may pailaw yung mirror natin. So, ayan. Tapos, may kaagad, may basurahan na tayo kaagad. Tapos, nakabukas pati. Charis. Water closet natin. Ayan, Posy yung brand. Tapos, meron na rin siyang bidet. And, huwag ka magkakamali, baka ikaw ay mauntog. Dahil kasama na rin itong glass enclosure. Tapos, dito, I think may naliligo dito. Pero, sige, kulang. Kasi may shampoo at sabon. Okay, may wall niche dito. Pwedeng lalagyan na ng sabon at shampoo. Tapos tama ko na ito ay bathroom. Ito yung nagsiserve ng air vent dito sa bathroom. Itong owning type window. Rain type shower. Tapos meron din siyang ganito na telephone type shower. Tapos faucet din dito. So, ganun yung kanyang itsura. Gusto ko lang ito makita eh. Na-curious lang ako. Oh, may lang dito. May pa-light dito sa taas. Ganda. So, yan yung ating toilet and bathroom. Excited na kayo umakyat sa taas, no? So, tara! So, akyat tayo second floor. Pero, nakalimutan kong i-mention, dito sa part na to, may pailaw dito. Tapos, parang, pwede mong lagyan to ng gawin mo tong altar mo. Mga libro. Tapos, ang ganda ng pailaw. Paano papatayin to? Nakinig ko dito. Papatay po ng ilaw. Daliro lang. Tapos, ito po, yung maliit na door na to, hindi lang to storage. Walaan nyo kung ano to. Ito ay ang ating second toilet and bath. So, ayan yung kanyang itsura. Ayan. Ay, sorry. Hindi siya toilet and bath. Powder room. So, perfect siya pag may bisita ka na gusto lang maki-toilet, maki-ihi, or mag-ayos ng konti. So, meron siyang mirror siya dito na may ilaw din. Alam mo ba kung ano to? Ayan, yung part na yan. Ito ay, nakalimutan ko yung tawag, pero ang purpose niyan, para hindi mag-fog yung mirror. O, diba? Gusto nyo yun? May trivia tayo. Tapos may 2 electrical outlet dito. May faucet din dito. And then may storage din sa baba. May kasama na rin siyang basurahan dito. And bidet. Tapos yan. Actually, very generous yung may-ari dito. Pati panlinis. Kasama. Tapos yan. Water closet. Naka-tiles yung ating flooring and wall to ceiling natin. And ang cute nito. May background na flowery. O, diba? Tiles siya. Ganito yung design. Tara, punta tayo sa second floor. Totoo na to. Before tayo umakyat sa second floor, gusto ko lang i-mention yung mga materials na gamit nila dito. So, gumamit sila ng wood dito sa stair tread nila. Kung mapapansin nyo po, very nice yung distance na hindi masyadong steep. Tapos, glass yung kanilang railing with wood yung handrail. Yung benefit nito kasi is mukhang open yung area. Hindi siya nagbablock and yet safe. So, very good yung idea. Very nice, very modern talaga. Tapos,
dito sa part na to, may two-way switch tayo dito. So kung halimbawa, gusto mong i-on yung light dito, tapos patayin sa taas, possible. Papakita din dito sa video na to yung chandelier na napakabongga at napakaganda. So tara, akyat tayo. So, sa pag-akyat, di masyadong ma-effort kasi nga, hindi masyadong steep. Tapos, malapad siya. Mga nasa 1 meter or 1.5 meter. Hindi ako masyadong certain. Pero, sa second floor, ito yung sinasabi ko po na two-way switch. Tapos, gusto kong i-mention ito, yung modern spiral ring chandelier. Di ba? Ang ganda. Nakadagdag talaga ng beauty yung mga chandelier dito sa staircase. Tapos, dito siya, yung switch niya. Yan. Pwede mo siyang patayin, pwede mo din siyang i-on. And then, yung flooring natin, wood yung style niya, no? Pero tiles po siya. Tiles yung pagkagamit. Nahin natin check na room yung nandito sa side na to. So, same lang yung mga doors na gamit nila and yung lever type door handle. Tapos, steel door jamb din sila. Tapos, dito sa bedroom na to, mamit sila dito ng queen size na bed frame. Kasama na tong bed frame kapag ito turn over. Curtain. Tapos, ang cute nito kasi overlooking yung kapitbahay natin. So, ito yung part na may bandang lanay area. Fixed window dito. 2-panel sliding glass window with screen na rin siya. Tapos, kung ayaw mo naman ng sobrang maliwanag, pwedeng ito yung curtain na gamitin mo. Tapos, sa side na to, may 2 electrical outlet dito. And then, kasama na rin po itong study table or work table. May mga ano na rin siya. May mga drawers na rin siya. Binagay nila yung color sa style ng room, sa style ng bahay. So, dito sa first bedroom, sa second floor, kasama na rin tong mga cabinets. Hanging mo na clothes, pwede dyan. Tapos dito yung mga fino-fold na clothes. Meron din siyang magandang pailaw. Tapos may 5 pin lights siya dito sa bed. So yan, ganito yung style ng bed frame. Tapos kasama na rin tong mattress. So yan, okay na tayo dito. Check natin yung pang third bedroom dito sa bahay na to. From staircase, sa right ko, tapos ito yung third bedroom. So dito sa third bedroom, almost same yung concept, double size bed frame, and then, 2 electrical outlet dito, another 2 here. I think, okay to kung gusto mong magpalagay ng TV na area dito, or magpalagay ng TV console. Tapos, window dito sa part na to, overlooking yung ating garden or yung space doon sa ground floor kanina, yung malapit sa service area, extension ng service area. And then, meron din siyang pailaw dito. Ito yung switch. Yan, ang cute! With air conditioning unit na rin, na included. And then, ito yung type ng bed frame natin. May bedside table din tayo dito. Kung meron kang 4 kids, pili na lang sila kung saan nila gustong room. Punta tayo dito sa kabilang side. Nandito yung ating, ito yung built-in cabinet, no? From floor to ceiling, talagang sinagad yung sa ceiling. Tapos, ayan, meron siyang shelves dito. And, ito yung sabitan ng mga damit. Tapos, nandito yung ano ng aircon pala. So, kasama na rin yun. Ready na! Sasaksak mo na lang aircon, bubuksan mo gamit yung remote control. Another 2 electrical outlets dito. Ang daming electrical outlets sa bedroom na to. Another 2 pa doon. So, ayan. Check natin yung 1, 2, 3, pang 4th bedroom. Tara! Dito sa 4th bedroom, almost the same lang yung style. Meron kang freedom kung anong gusto mong gawin dito. Kung gusto mo siyang gawing bedroom, office, kasi wala pa siyang bed frame nakasama and walang mattress. Tapos dito yung, I think ito yung sa bandang likod, yung sa may back door. Tapos 2 electrical outlet dito. Tapos ito din, may mga diamanting ang lalaki. Tapos may aircon na rin po siyang included. And syempre, last but not the least, yung ating master bedroom. Yung pinakamaganda, pinakamalaking kwarto dito sa bahay na to. Tara, check natin. Papansin nyo po, dito sa 3 bedrooms na na-mention natin kanina, wala silang sariling toilet and bathroom. Kasi ito yung ating common toilet and bathroom. So, dito sa common toilet and bathroom, talagang pinag-isipan, no? Kasi kung 3 rooms, meron siyang space dito. Kung gusto mo lang na mag-toothbrush, pwede dito. Yan, may mirror dito. Kung gusto mo lang mag-brush or maghilamos dito. Tapos kung yung isa gustong magligo, dito, naka-separate siya. Tapos yung isa gustong magbawas ng kasalanan, charis. Magbawas ng ano, dito, di ba? Ang galing, perfect. Uupo ka lang ganyan. May bidet na rin siya, may wall niche dito, para lalagyan na ng sabon, ganyan. May air vent din dito. Owning type yung kanilang window.
water closet kasama na. Naka-separate yung toilet area and shower area. Check natin yung shower area kung anong material yung gamit. Dito sa shower, frosted yung style ng door. Glass door siya. Tapos pwede mo lagay dito yung towel. Tapos, yan, very simple. Pero, functional. Kasi, rain type shower, may wall niche din, another wall niche dito. Yung shower and toilet area natin, from floor to ceiling yung walling. Tapos, rain type shower, may telephone type shower and faucet. Tapos, ayan. So, ito na talaga. Pupunta na talaga tayo sa master bedroom. So, ito yung staircase. Tapos, yung first room sa left. Ito, yung ating master bedroom. So, dito sa master bedroom, wow! Gumamit sila dito ng planks. I think planks yung gamit. Para hindi malamig sa paa. Tapos, kung mapapansin nyo, ang ganda ng chandelier or yung light na ginamit nila dito sa pinaka-centerpiece. Tapos, cove din yung style niya, no? May lighting din sa loob. King size yung bed frame. And then, dito sa part na to, gusto ko yung meron kang parang paganito. May pa-sofa ka dito sa bedroom. Kung mag-asawa kayo, gusto nyo lang chumika-chika, ganyan. So, tabi lang kayo dito. Tapos, dito sa part na to, fluted panel walls. And then, ang galing ng idea kasi two-way switch din siya. Doon and dito. Kung gusto mo na matulog, ayaw mo yung pailaw doon. May mirror dito from floor to ceiling. Outfit check, ganyan. Tapos 2 electrical outlet dito. Tapos, move lang ako dito sa side na to. Another 2 electrical outlet. Both side, may bedside table. Okay. Tapos, ang nakakatuwa dito, kasi meron siyang pwede ka mag-charge. Wireless siya. Ito yung balcony part, pero bago yon, gusto ko munang pag-usapan tong nasa loob. Ang dami ding ganap dito sa master bedroom. So, meron sila ditong shelves. So, nandito yung switch natin para sa ilaw sa labas. Tapos, ayan may din siya, may ring, may gold trips din siya dito na nagbibigay ng accent sa wall. Tapos, ito din, may TV console, medyo hanging, tapos may mga nakaabang na lalagyanan ng mga cord. Tapos may 2 electrical outlet doon, 2 doon. Tapos ang laki ng TV. Ang laki ng TV. TV pa lang sulit na yung bayad mo dito. Tapos po, talagang parang may pa siya, protector, screen protector. Ayan para sobrang safe, ng television. Tapos, toilet and bathroom. Ensuite bathroom. Ensuite bathroom yung tawag natin sa toilet and bathroom ng bedroom. So, tara, check natin. Ayan. So, dito, mali ako. Kasi ito ay walk-in closet. Tapos, ang ganda pa nito, kasi may vanity area. Ayan, wala lang ilaw. Feeling ko may kailangan akong i-switch somewhere. So, may malaking mirror ka dito na may lights. Tapos, may mga drawers din. Yan. Pwede mong lagay yung mga makeup kit. Tapos, another pa, mga storage. Ang daming storage. And ito din, sa mga makeup, something mo, pwede mong i-organize dyan. Tapos, dito, talagang mga clothes. Wow, talagang na-maximize nila yung space. Ang galing. So, ito yung ating walk-in closet. And then, another pa dito. May mga cabinets pa dito. Ayan. Pwede mga bags, mga damit. So, dito sa part na to, mga foldable clothes. And then, dito sa part na to, yung mga hanging clothes. And then, ito naman yung totoo na to. Yung toilet and bathroom. So, tara, check. Dito sa toilet and bath, siya yung may pinakamalaking toilet and bathroom. Meron siyang pinakamalaking lavatory. Tapos, may mirror siya dito. May mga extension pa dito. Shelves and then cabinet. Meron din siyang basurahan dito. And then, water closet, may bidet na rin, may drainage doon, and another drainage dito. Muntik lang akong mabangga dito. So, ingat na lang po, no? Or pwede nyo yung palagyan ng ng medyo frosted para hindi masyado nakakalito. And kasama na rin po tong glass enclosure na na slide. Na-slide. And then, dito naman sa shower area, rain type shower, telephone type shower, and faucet. And then, may wall niche dito. Tapos, may air vent dito. Nag-serve as our air vent. So, dito sa part na to, ayan. Owning type siya. Tapos, ito, frosted. So, very safe. Frosted, tapos ito, frosted din. So, yun yung ating ensuite bathroom. Sa master bedroom, meron tayong access sa kanilang balcony. So, ito yung kanilang balcony. Ang ganda ng itsura. Glass railing, open and dry, very safe. Still yung kanilang handle dito. And then, may wood accent dito.
Matching siya dun sa stone walls na design. And then meron siya mga lights, outdoor lights. May pin light dito. And ito yung nakakadagdag beauty dito sa bahay na to. Yung lights niya doon, yung nakapaloob na lights, from there, papunta doon. So, ang ganda. Meron siyang drain dito. So, hindi ma-stuck yung tubig kapag umuulan. And another drain doon. And easy siya linisin. Kasi nga dito, tapos mabilis lang na may access dito. Hindi siya masyadong mataas yung glass. So, ayan, yung ating feature ng bahay na to. Balik tayo sa baba. And that's the end of our full house tour of this modern contemporary house located near NLEX Tau exit. And the price of this unit is 19.8 million. If you are interested dito po sa unit na to, please feel free to message me sa aking Facebook account or sa mga phone numbers na nakikita nyo dito. You can also message me sa aking WhatsApp, Viber, Telegram. Rebecca Norbay Silva, your real estate broker dito po sa Pampanga. Thank you so much po sa panonood. Have a nice day, everyone!